Matanong ko nga po kayo, sino rito ang nakasakay na ng eroplano? Of course, sa DGTC, nakikita ko, ang dami na pong mga nagtatravel dito sa church natin. Okay? Pero, isa pang tanong ay, sino rito nakakita na ng eroplano? Utang na loob, ayaw nyo pa rin talaga sumagot, no? Ganito po kasi, no? Bakit ko ba tinatanong yan? Actually, pag ikaw sumasakay ng eroplano, whether palapag ng Pilipinas o kaya palapag doon sa inyong pupuntahan, ito yung common experience, no? Yung, siyempre, pag nasa taas ka, ay smooth ang biyahe, pero pag pababa ka na, hindi ko naman sinasabing laging ganito, pero pag bababa ka na, andyan may encounter mo na ang air pocket, may encounter mo ang ulap na makapal, o kaya kung malakas ang ulan at doon po medyo nauuga yung eroplano. Pero para sa akin, alam po ba ninyo, ang ibig sabihin nun, pag nakakaramdam na po ako ng gano'n, halimbawa natutulog ako, tapos mararamdaman ko, gumagano na po yung eroplano, alam nyo po, para sa akin, good news po yon. Bakit? Ibig sabihin, palapag na po ako, parating na po ako doon sa pupuntahan ko. Mayroon po ba talagang new season? Come on, sino rito naniniwala may patutunguhan pa? At mayroong new season ang buhay. At alam niyo, pagdating po ng new season na yon, of course, yun po yung sa pwedeng sa iba-ibang areas ng buhay po natin. Pero yun nga po, bago po makarating, minsan mayroon pong nangyayari muna na steering. Ibig sabihin, minsan nabubulabog, minsan nauuga, no? Minsan mayroong nakakaibang nararamdaman, may kakaibang nararanasan, pero huwag po kayong mag-alala kasi po ang ibig sabihin nun, parating na. Pag-usapan po natin ngayon, pinamagatang entry to the new season. Pakisabi ng malakas, entry. Pakitignan po yung katabi, pakisabihin, welcome. Welcome to the new season. Sino naniniwala may better chapter talaga ang buhay? Tingnan natin ang Ezra chapter 1, verse 1. Basahin nga lang po muna natin to. Sabi po, in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. Kailan daw po ito? Sabi po, ito po ay mayroong dapat i-fulfill. Ano yon? Yung word of the Lord by Jeremiah. Ano exactly yung word na yon? We just talked about it last Sunday. Yun pong Jeremiah 29 verse 10 na ang sabi po niya, after 70 years, ay ibabalik ko kayo sa inyong lupain. At ito na nga po yun. Ano nga, kasi nga ang mga Israelita, nasakop nga sila at kinuha ng mga Babylonians, ngayon nga ay Iraq. At pagkatapos nga po nun, dinala sila at nanirahan sila for 70 years sa mga nasasakupan ng Babylon. Ngayon ay, ito na nga, sabi ng Panginoon, after 70 years, at alam nyo ba, itong pagpasok sa eksena nitong si Emperor Cyrus, ay actually, ito po yung mismong natapat sa ika-70 years na ng mga Israelites. Ano ang sinasabi nito? Unang-una, mahalagang makita natin that the Bible is truly the Word of God. Amen? Pakisabi nga ng malakas, the Bible is the Word of God. Maliwanag na ipinapakita, kagaya nga ng diniscuss ko nung nakarang anniversary natin, na ito, ang daming mga sinabi sa Biblia, tapos as you study history, makikita nyo totoong nangyari talaga ito. So ito rin, ganun din naman. Sinabi ni Jeremiah, ang tagal-tagal na niyang sinabi, pero eventually, natupad talaga. At sino ang ginamit? Ito nga pong si King Cyrus. At kung ano pinangako ng Diyos, sabi ng Panginoon, after 70 years, panibagong panahon naman ng inyong buhay, nangyari naman talaga. Ituloy natin ang pagbabasa. Sabi po dito, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia. Pag sabi ng malakas, stirred up. Ano po ang ibig sabihin nun? Pag sinabi pong ini-stir up, pwedeng pagkakatagalog niyan ay binubulabog, pwedeng inuudyukan, mayroong kakaibang nangyayari, kumikilos ang Diyos inside of the man. No, yun pong, kaya nga po sabi niya, stir up. At paano pa bang ibang ipapaliwanag ito? Kung mayroong patutunguhan tayo, may gustong pagdalahan sa atin ng Panginoon, may magandang mangyayari afterwards, yun nga po may nangyayari kasi na stirring up. Matanong ko nga po kayo, paano nyong malalaman na ang inyong sinaing ay luto na at malapit na kayong kumain? Kailan? Kapag, nagsasaing ba kayo? Kailan? Kapag kumukulo na yung sinaing. Tama?
nag-i-stir up na, right? Mayroon nang lumalabas-labas. Tapos, nakita natin, gano'n na. Para magulo na doon sa loob. No? Pero, ano ang ibig sabihin nun? Ayan, paparating na ang inyong unli kanin. No? Bakit? Kasi nga po, talagang bahagi yung stirring up. Isa pang halimbawa. Kami ay mayroong clinic nga kasi sa Walter Mart Baliwag. So isang ginagawa ko dyan, pag ako nag-i-speak sa network natin sa Fusion, sa San Ildefonso, ibinababa ko si Mami Weng. So like last Friday, andun kami, ibinaba ko muna si Mami Weng doon sa Walter Mart Baliwag. Tapos dumiretso na ako sa San Ildefonso. Tapos pag uwi, babalikan ko na lang siya. No? At alam ba ninyo, kung kailan ko alam, kung paano kong nalalaman na malapit na ako sa Walter Mart Baliwag, ayon ay kapag nadaan na ako doon sa Bakubakung Kalsada. No? Kasi nga kung napupunta kayo dyan, yung flyover ng Baliwag, no, mayroon doon pagkatapos po noon, ay makikita, grabe talaga, baku-bako yung kalsada doon, lubak-lubak talaga. Kaya nga ang tawag ng mga taga Bulacan ay, probinsya sila na lubakan, no? Hindi Bulacan, kundi lubakan. Pero pag andun na ako sa malubak na yon, gumaganon-ganon na, alam niyo ang ibig sabihin nun, good news, excited na ako nun. Bakit? Kasi ibig sabihin, makikita ko na ang aking magandang asawa, na tsak sabik na ako ay muli niyang makapiling. No? So, kaya ibig sabihin nun, may magandang mangyayari kapag nalulubak-lubak na. No? Pakisabi nga na malakas uli, stirring up. So the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation. Ano yung proclamation na yon? Ipinahayag nga niya na mga Israelita pwede nang bumalik sa kanilang lupang pangako. Ngayon, tutuloy natin ang pagbabasa dyan. Yun nga pag-uusapan natin ngayon, entry to the new season. And when God wants to bring us to our new season, what does He do? Well, ito po, una niyang ginagawa, God stirs up the spirit. Okay, that's number one. Ano ang ginagawa ni Lord? Pagdadalhin niya tayo sa new season, He stirs up the Spirit. Tingnan niyo ang Philippians 2 verse 13. Sabi po dito, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. O tingnan niyo mabuti yun ha. Ano raw? It is God who works in you, kaya nga spirit, ang ibig sabihin, kalooban ng tao, ibig sabihin yung ating puso, yung ating isipan, it is God who works in us, in our spirits, in our hearts, in our minds, para saan daw po? To act, to will and to act, pakisabi ng malakas, to will and to act. Ano raw? Kumikilos daw ang Diyos para gustuhin natin at aksyonan natin in order to fulfill His good purpose. Mayroong gagawin ang Panginoon, mayroong napakagandang layunin, pero isa sa paraan ng pagtupad niya talaga dyan ay kumikilos siya mismo sa atin. Halimbawa, gusto ng Panginoon na ang isang tao makakilala sa Kanya. Alam niyo ba, wala kayo rito at hindi niyo tinanggap si Jesus bilang Panginoon ninyo kung hindi kumilos ang banal na Espiritu sa atin? Na dati wala naman tayong pakialam sa Bible, wala naman tayong pakialam gaano kay Lord, pero it is He who work in us so that we will to come to Him at yun nga po, nagresulta na tayo nga lumapit sa Kanya. Sino ang may gawa nun? Ang Panginoon. Okay? Ba't tayo nandito ngayon? Kasi kumilos si Lord. So, kaya nga nandito tayo, nag-will and nag-act para sa Kanyang purpose na tayo ay mapalapit sa Kanya. Maliwanag ba, mga kapatid? Ganun pala ang Panginoon. Ganun siya kumilos. Gusto niyang mabago yung buhay natin. Pinagpipray mo, Lord, gusto ko mabago yung buhay ko. Well, ang Panginoon din pala, nagbigay sa atin ng ganong desire at tinutulungan niya tayo para nang sa ganon magkaroon talaga ng pagbabago ang buhay natin. Lord, alam ko may calling ka sa akin. Noong una, hindi natin alam yon. Pero ang Panginoon naglagay ng calling sa puso natin para maglingkod tayo sa Kanya at sumunod tayo sa Kanya. At nung malagay ito sa puso natin, tinulungan din niya tayo para makakilos according to that good purpose. Maliwanag ba, mga kapatid? So, ganun pala, kumilos ang Panginoon, madalas internal muna. Pakisabi ng malakas, internal. Okay, ano ibig sabihin? Na ang Diyos, kikilos siya, at talagang mayroon siyang ginagawa sa buhay natin, pero tayo, ang tendency natin, hindi naman natin makita agad, right?
Kaya minsan may mga tao, nagpipray sila, may mga gusto sila na mangyari at gawin ng Diyos sa buhay nila. Tapos parang wala namang nangyayari at ang kanilang sinasabi ay hindi naman kumikilos si Lord sa buhay ko. Actually, hindi totoong hindi siya kumikilos. Kumikilos siya sa buhay natin. Kaya lang kasi, ang pagkilos na hinahanap natin agad ay yung kanyang mga gawa sa ating paligid, sa sitwasyon natin. Yung something that is visible, something that we can touch, yun ang gusto natin na pagkilos ng Diyos. Pero alam ba ninyo, bago muna yung sitwasyon, madalas kumikilos muna pala siya sa atin. Tayo muna ang kinikilusan niya. Halimbawa, pinagpipray mo, Lord, ang gulo ng pamilya namin, puro kami away, baguhin mo po yung pamilya namin. Tapos, dahil ganun ang prayer mo, ano ang ine-expect mo mangyari? Magbago yung anak mo, magbago yung magulang mo, magbago yung asawa mo. Pero hindi mo alam, ang kumikilos si Lord sa'yo muna. At sabi ng Panginoon, hinihingi mo magbago, ikaw muna kaya ang magbago. Hello, are you following? Diba? Ibig sabihin, tayo muna. Mayroong ginagawa ang Diyos at tayo muna ang kanyang inuuna. It is for us to will and to act according to His good purpose. At maaring nagpipray ka, Lord, kumilos ka sa buhay ko. At sabi ng Panginoon, kumilos ka rin. No? Kasi nga, hindi rin po pwede na nagpipray ka lang. Actually, yung pangungusap ng Panginoon na kumilos ka, ibig sabihin kasi noon ay kumikilos na siya sa puso mo kasi nangungusap na siya sa'yo. Kaya nga, we will. Nagkakaroon tayo ng desire. Kaya nga mapapansin ninyo, bakit may mga, dati naman, parang okay lang naman sa atin. Okay lang naman yung pamilya na magulo. Parang, di ba? May mga ganun. Kasi kinasanayan naman natin. Okay lang naman yung murahan dito. Okay lang naman yung laging galit. No? Parang kinasanayan natin. Pero napansin, bakit nag-iba na ako ngayon? Parang gusto ko na ng kapayapaan. Gusto ko na ng mas masayang pamilya. Alam nyo, kasi it is God who works in you. Bakit may mga sitwasyon na tinanggap na lang natin? No, may mga kalukuhan din tayo, makasalanan tayo, na parang okay lang. No, dati parang okay lang tayo kahit di magbago. Pero ngayon, bakit nagigilty ka na? Nako-convict ka na? It is because God is working in you. So that you will to change and you will act for that change. Ganun pala ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Maliwanag ba, mga kapatid? So mayroong ginagawa ang Panginoon. Pero ito nga, involved tayo at kumikilos siya, tapos para nang sa ganun, tutulungan niya tayo na maaksyonan din yon. Hindi po pwede talaga na si Lord lang lagi. Amen? Sabi mo, Panginoon, gusto ko na pong magka-love life. Sabi ni Lord, magpa-cute ka. No? Oo nga naman, di ba? Lord, gusto ko na pong magtrabaho. Mag-apply ka kaya? Hello? Di ba? Gusto ko na pong makatapos ang pag-aaral, sabi ng Panginoon. Mag-enroll ka. Ha? Kasama yon? Oo, kasama, siyempre. No? Di ba? Hindi po pwedeng, basta gusto natin kumilos si Lord, tapos ayaw naman natin na gawin yung part natin, hindi rin naman natin kinikilusan. Well, sabi nga ulit ng verse na to, ang part ng Panginoon, kumilos siya sa atin, para nang sa ganon, gustuhin natin at kumilos din naman tayo para sa gusto niya sa buhay natin. Maliwanag ba, mga kapatid? So God steers the Spirit. May pagdadalan sa akin ang Panginoon. May maganda siyang purpose sa buhay ko. And He steers the Spirit. He steers up your spirit. Pero ngayon ganito, ituloy lang muna natin ang pagbabasa. Tingnan nyo ang verse 1 uli, yung binasa natin kanina. Basahin lang muna natin sa Tagalog hanggang susunod na mga verses. Okay, sabi rito, nung unang taon ng paghahari ni Ciro sa Persya, pakibasa nga ng malakas, sabayan nyo ako, noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Persya, natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamagitan ni Propeta Jeremias ng udyukan, yun yung ginamit na salita sa Estir, ng udyukan ni Yahweh, si Ciro na isulat at ipahayag sa buong kaharian ang utos na ito. Ano yung utos? Pakibasa nga ng malakas, ito ang utos ni Emperador Ciro ng Persya. Ibinigay sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa buong daigdig at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng templo sa Jerusalem na nasa Huda. Kayo na kanyang bayan, lahat ng Israelita, patnubayan nawan kayo ng inyong Diyos sa pagbabalik ninyo sa Jerusalem upang muling maitayo roon ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na sinasamba sa Jerusalem. Sino man sa inyo na nangingibang bayan, kung nais bumalik doon,
dapat siyang tulungan ng kanyang mga kababayan, dapat siyang bigyan ng pilak at mga ginto, mga bagay na kakailanganin at mga hayop, gayon din na mga kusang kaloob na handog para sa templo ni Yahweh sa Jerusalem. You see, no, kumilos ang Panginoon kay Cyrus at ito nga ang kanyang sabi, no, pwede na kayong bumalik. Alam niyo yung Persian siya, nung unang panahon, ang Persya, ang Iran, ang tumulong mismo sa mga Israelita. Iba siyempre ang kwento ngayon, di ba? Pero, yun nga, tinulungan sila, bakit? Para maibalik. By the way, maaring nagtatanong kayo, nako-confuse kayo, bakit ang tawag sa kanila ngayon, Jew? Yung dati ay Israelites, no? Ngayon, Israeli naman ang tawag. Nung Israelites sila, yun yung bago sila madala sa Babylonia. Okay, bago mangyari yung 70 years of captivity. Kasi nga buong andun pa yung 12 tribes of Israel. Pagbalik nila, ang tawag sa kanila Jews. Hudyo na. Bakit? Kasi nga ang natira noon na kaharian ay Kingdom of Judah. Kaya mostly ng mga bumalik sa Judah ay mga taga-Judea mismo, kaya nga ang tawag sa kanila ay Jews. Maliwanag, mga kapatid? Okay, so anyway, yun nga, no, ituloy natin ang verse 5 muna. Bilang tugon, agad na nagsipaghanda ang mga pinuno ng mga lipi ng Huda at Benjamin, ganoon din ang mga pari at ang mga Levita at ang iba pang mga inuudyukan. Inuudyukan. Ibig sabihin, stir up. Pakisabi ng malakas, stir up ng Espiritu ng Diyos upang muling itayo ang templo ni Yahweh sa Jerusalem. So yun nga, how does God bring us to the new season? He stirs up the Spirit. Kaninong Spirit? Well, Spirit mo, pero hindi lang sa'yo, hindi lang kalooban mo ang ini-stir up ng Diyos, kalooban din ng ibang tao. Hindi lang puso mo, kundi puso rin ng ibang tao. Kasi ganoon naman talaga ang buhay, connected naman talaga tayo. Tama? Hello, tama? Hindi po pwedeng ikaw lang, kung may gagawin ng Diyos sa'yo, hindi po pwedeng ikaw lang. Mayroon din siyang ginagawa sa ibang tao. Halimbawa, yung isa, sabi niya sa isang girl, ay na gusto niya, sabi niya, nangusap sa akin si Lord. Sabi sa akin na, Lord, ikaw daw mapapangasawa ko. Ikaw daw kalooban niya para sa akin. Sabi nung babae ay, ha? Bakit hindi nangusap sa akin? No? Sa'yo lang sinabi, no? Oo nga naman. Kasi ganoon naman talaga dapat, di ba? Kung sinabi sa'yo, lalo na ma-involve na ibang tao, natural, kikilos din ang Panginoon doon sa tao na yon. Maliwanag? So, ganoon ang pagkilos ng Diyos. Ngayon, as you can see, ang sabi dito ay, the Lord stirred up the spirit of Cyrus. So, si Lord kumikilos muna sa ibang tao, sa kalooban ng ibang tao. Involved talaga kasi yung ibang tao. Ngayon, ang pagkilos ng Diyos sa ibang tao ay po pwedeng nangyayari ito against us or for us. Ha? May against us? God stirs up the spirit of someone against me? Possible ba yon? Pwede. Tingnan ninyo ang kwento nitong si Solomon. Pakitignan natin sa 1 Kings. 1 Kings, pakibasa nga ng malakas. Because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. Nagalit daw ang Panginoon kay Solomon. Bakit? Alam nyo, grabe ang blessing ng Panginoon kay Solomon. Napakatalinong tao, pinayaman ng sobra, naging very powerful yung kanyang pag-aahari, very prosperous, napaka-peaceful, walang kaproblema. Kaso itong si Solomon, bandang huli, tinalikuran ang Diyos at kung ano-anong kasamaan ang kanyang ginawa. Kaya dyan sa 1 Kings 11, sabi rito, the Lord became angry with him. At tignan nyo ang mga susunod na mga verses, same chapter. Tignan nyo ano ang sabi ng Panginoon, verse 14. Pakitignan nyo yung verse 14. Then the Lord raised up against Solomon an adversary, Hadad, the Edomite. Tingnan nyo naman ang verse 23. And the Lord raised up against Solomon another adversary. Panibagong kalaban na naman. In-stir up ng Panginoon itong mga ito. Rezon, son of Eliada, no? Who had fled from his master. Ito naman ay galing naman sa Suba, sabi sa kanya. Tapos ito naman, verse 26. Also, Jeroboam, son of Nebat, rebelled against the king. He was one of Solomon's officials. Inside there, an Ephraimite. Ibig sabihin, isa sa mga 12 tribes of Israel. O mapapansin ninyo, ano ang nangyari sa kanya?
Tingnan niyo si Solomon, dati tahitahimik ng buhay. Ang sarap-sarap ng kanyang buhay. Pero dahil sa kanyang pagluluko, dahil sa kanyang kasalanan, ano ang nangyari sa kanya? Alam niyo ba kung taga saan si Hadad, yung Edom? Yan ay Jordan ngayon. Ibig sabihin, nasa baba, nasa bandang south ng Israel ngayon. Alam niyo ba, yung Soba, nasa Lebanon yan, bandang north. Okay, tapos yun, yung mismong taga-Soba na yun, lumipat pa ng Damascus, Syria. Ibig sabihin, andun sa taas. Alam nyo ba kung taga saan tong si Jeroboam? Taga-loob mismo ng Israel. Ibig sabihin, sa gitna mismo. You see, nagkaroon siya ng sakit ng ulo, nagkaroon ng mga kontrabida sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng problema sa taas, sa baba, hanggang sa loob, hanggang sa gitna. Bakit nagkaganon? Kasi nga dahil sa kanyang kasalanan, dahil sa mga kanyang mga pagsuway sa Diyos, nagkaroon ng consequences. Pakisabi ng malakas, consequence. Come on, consequence. Diba bakit may ganon? O nga, minsan pala, ay ginagamit din ng Panginoon yung ibang tao para disiplinahin ang kanyang anak. Para turuan ng leksyon ang kanyang anak. Bakit? Kasi nga po, gusto po niya na ayusin po tayo. So mayroon palang ganon. God raises up somebody. God stirs up the spirit of somebody to be against me. Hey, kasi nga, mayroong kinokorek ang Panginoon sa buhay natin. Kaya minsan, alam niyo mga kapatid, huwag tayong puro lagi pabiktima. Na parang ikaw lang lagi ang bida, di ba? Na parang daming kontrabida sa buhay ko. Itong taong to, bakit ako inaano? Hindi ko naman siya inaano. Anuhin ko kaya siya? Nang sawal ko, tumigil siya sa kaano-ano. No? Well, malay mo, kaya ka inaano, kaya sabi Lord, anak, kaya ka inaano niyan kasi kung ano-ano kasi pinagagagawa mo. No? Kaya wag mong anuhin yan dahil lalo kitang aanuhin. No? Sabi ng Panginoon, no? Kasi nga, may mga bagay po na talagang kailangan nating matutunan na, baka may tinuturo sa akin si Lord dito. Right? So nangyayari para yon. He stirs up the spirit of someone against us, pero siyempre, He stirs up someone for us also. Pakisabi ng malakas, for us. For our favor. Para naman ito sa atin, para sa kabubuti natin. Kagaya nitong si Cyrus. Yun nga, si Cyrus, hindi naman yan Israelita, hindi rin naman siya naniniwala sa Diyos, pero ginamit siya ng Diyos para sa ikabubuti ng mga Israelites nung panahon na yon. So anong ibig sabihin? Pag ang Diyos may gagawin sa buhay mo, kahit sino pwede niyang gamitin. Right? Meron siyang inihahanda. Kumikilos siya sa mga tao para nang sa ganon, eventually sila pala yung magiging blessing din sa'yo. Of course, magiging blessing ka rin sa kanila. Right? So kagaya nitong si Cyrus, hari to, napaka-makapangyarihang hari. Pero yun nga, dahil nga sa plano ng Panginoon, kumilos siya sa puso, sa kalooban ng taong ito. Kaya, yung kanyang ginawang batas, kakaiba talaga yon, hindi nangyayari yon. Di ba? Na nasasakupan mo na, tapos papaalisin mo pa. Sabi niya, pero sabi niya, o kayo mga Israelita, bumalik na kayo. At, specifically, sabi pa niya, bumalik kayo sa pagsamba sa inyong Diyos. Kasi nga, ganun po pala. Kumikilos ang Panginoon, ginagamit niya ibang tao for our favor. Bakit inilagay ng Panginoon yon sa kanilang puso, sa kanilang isip? Amen? Amen? Nagpipray ka ng love life, tapos sabi ng Panginoon, may inihahanda na ako. May nagpakasal kanina, ngayon nag-honeymoon sila, yung anak nila. Yun na ang para sa'yo. No? Parang palayo ng palayo. Ang tagal masyado. No? Pero yung nga, ang ibig sabihin, ay kumikilos si Lord. Pakisabi nga ng malakas, God is at work. Kumikilos ang Diyos in your favor. Amen? At iba-iba yung mga kilos ng Panginoon. No? Sa ibang tao, pero pangalawa, kumikilos din siya sa atin mismo. He stirs up the spirit of others. He also stirs up our own spirits. Yung sa atin mismo, kumikilos si Lord. Balikan natin yung verse 5. Ezra 1 verse 5. Basahin natin sa English. Then rose up the heads of the fathers' houses of Judah and Benjamin and the priests and the Levites, everyone whose spirit God stirred to go up to rebuild the house of the Lord that is in Jerusalem. O, di ba? Kumilos siya kay Cyrus in the favor of the Israelites. Pero kumilos din siya mismo sa mga Israelites para gawin nila yung dapat nilang gawin. In the same way, ganoon din, kumikilos ang Panginoon sa ibang tao, pero kumikilos din siya para sa atin. At ano ang pwedeng idulot nito para nga sa bagong chapter
ng buhay natin. Right? So, ganun pala. So, ibig sabihin, ang Panginoon ay sa iba-ibang pagkakataon, ay iba-ibang paraan kumikilos siya. Like halimbawa, sabi ng Panginoon, maaaring pagkilos niya ngayon sa iyo ay pray. Remember yung verse natin last Sunday? Pray, and I'm going to listen to you. Ngayon, ang tanong ay, kumikilos kasi ang Panginoon, sinasabihin ka, mag-pray ka kasi, mag-pray ka. Have you been praying? Hello, mula noon, nung nakaraang linggo, hanggang nito ko nakaraan o walang nabago, basta pareho pa rin ang prayer mo, Lord, thank you for this food. Ganoon pa rin ang prayer mo. Mabira, ini-stir up ka ni Lord, di ka naman nakikinig, manhid. No, pakitingnan yung katabi, kasi huwag kang manhid, bebe. No? Papakamanhid tayo, kumikilos ang Panginoon, pero parang ayaw din naman nating pansinin. May pinapagawa siya, hindi rin naman natin ginagawa, right? Halimbawa, sabi rin nung verse natin last Sunday, you will find me if you seek me with all your heart. So have we really been seeking the Lord with all our hearts? Nag-church tayo, nandito tayo to seek the Lord. So ngayon, oo nga, no, dapat ganun talaga, kumikilos ang Panginoon sa atin. Sa akin, may gusto siyang gawin sa akin. So I have to really seek the Lord. Iba-iba yung mga gusto ng Panginoon na i-will, saka i-act natin. Para nang sa ganon, magdulot ito ng mga pagdadala ng new season sa ating mga buhay. Maaring ang kilos ng Panginoon sa iyo is more on conviction of sin. Sinasabi ng Panginoon, anak, masama yan, kasalanan yan, tigilan mo na yan, ayusin mo na yan, isuko mo na yan sa akin. So are you listening? Nakikinig po ba tayo? Pag sabi ng Panginoon, anak, kasalanan yan, isuko mo na yan sa akin. Maganda na matutunan natin na isuko talaga at talikuran sa Panginoon. Amen? Kasi dati, paring, wala ka namang conviction dyan, okay lang kahit nagagawa mo, pero ngayon, bakit nagkaroon ka na ng conviction na conscious ka na? Dati hindi ka naman conscious dyan. Kasi nga, kumikilos si Lord. Dati hindi ka naman nagigilty dyan. Pag nakaisa ka nga, tuwan-tuwa ka pa. Pero ngayon, sabi ng Panginoon, hey, masama yan. So mayroon ng guilt. Anong ibig sabihin? Kumikilos si Lord sa ating mga spirit. At sabi niya, mayroon talagang mga dapat na talikuran. Amen? Hello, maliwanag ba? O kaya dati po pwedeng, okay lang sa'yo, basta pa-church lang, okay lang, hindi nagagamit ni Lord. Okay lang na walang involvement, basta makapag-church lang. Pero ngayon, bakit nagkakaroon ka na ng desire? Mukhang gusto ko nang maglingkod sa Lord, gusto ko nang paggamit sa Kanya. It is because God is at work in your spirit. At sabi ng Panginoon, anak, mag-life class ka na. No? Pwede pang humabol sa life class, ha? No? Mag-encounter ka na. Mag-isoil ka. Kasi nga, mayroong pinapagawa ang Panginoon. God is at work in our spirit. Amen? So, ganun pala. Kumikilos si Lord. Para saan? Para sa katuparan daw ng kanyang good purpose. Pakisabi ng malakas, good purpose. Naniniwala ako dito sa church, kumikilos sa atin ang Panginoon. Ito nakaraan, nilalagay ng Lord sa heart natin yung pagre-reach out sa ibang bansa, pagmimisyon. And I praise God kasi alam ko may mga kumikilos ang Panginoon sa puso ng mga tao rito. Ngayong susunod po, ngayong April po, ay mayroong papunta po ng Laos. June, pupunta po kami ng Indonesia. Meron na po kong kasama mga kabataan natin dito. At sila po ay magmi-mission po doon sa Indonesia. I believe these are works of God. No, kumikilos ang Panginoon kasi meron siyang pinapagawa sa atin. Amen? Pakisabi ulit ng malakas, God stirs up the Spirit. Pangalawa, God stirs up the situation. Dalawa lang po ito. How does God bring us to the new season? First, He stirs up the Spirit. Number two, He stirs up the situation. Kagaya nga nang nangyari dito sa mga Israelitang ito. Diba? Of course, nagkaroon ng digmaan dyan, agawan siyempre ng kaharian, diba, ng Persia, saka ng Babylon, Iran versus Iraq. Diba ganyan, no? Tapos, may mga nangyari sa mga sitwasyon, pero alam niyo yung pagbabago ng sitwasyon na yon ay ginamit ng Panginoon. Diba? Kasi kung wala yung sitwasyon na yon, ang mga Israelita mananatili doon sa Babylon. Pero yun nga, kasi nga si Lord kumikilos sa ating mga situation sa buhay. At ang sitwasyon na yon, pwedeng minsan ay hindi comfortable, hindi maganda, pero po pwede yung sitwasyon na yon magdala pala sa atin sa better chapter ng buhay natin. Tingnan nyo ang Deuteronomy 32 verse 11. Deuteronomy 32 verse 11. Sabi dito, like an eagle that stirs up its nest,
that flutters over its young, spreading out its wings, catching them, bearing them on its wings. Dito po sa pagkaka-English dito, sabi po niya, like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young. Ano raw ginagawa niya? Binubulabog niya ang kanyang pugad, tapos umaaligid siya sa kanyang mga inakay. Tapos binubuka niya ang kanyang pakpak. It spreads its wings to catch them and carries them aloof. Anong ibig sabihin? Binubuka niya ang pakpak, tapos pag yung kanyang mga inakay ay malalaglag na sa lupa, sasaluhin niya, tapos ililipad niya uli. Anong ibig sabihin nito? Ganon daw kasi mag-train ng inakay yung mga mother eagle. Paano silang tinuturuan lumipad? Alam niyo naman, pang mga agila, ang pinakamatitindi talaga sa paglipad. Right? Pero paano silang tinuturuan ng mother eagle? Ay ganito raw pala, no? Binubulabog muna yung pugad. Alam ko po ito kasi araw-araw may kausap akong agila. Ano? Si Mami Wing kasi agila yung apelyido, no? So kaya yung mga anak-anak po namin ang tawag mga eaglets, no? Meron silang sariling GC. Andito ba yung ibang eaglets? No? Kaninang hapon siguro po sila alas 3. Ano po? Anyway, the point is, yun nga, ganito ang ginagawa daw ng mga agila. No? Paano raw? Paggagawa yan ng pugad, lalagyan muna nila ng foundation, siguro mga sanga ng kahoy na matitigas. Ilalagay nila siyempre, alam niyo naman, sa matataas na lugar talaga, di ba? Lalagyan ng matitigas, foundation, tapos lalagyan ng, halimbawa, mga damo, mga dahon, ilalagay nila sa ibabaw. Tapos lalagyan ng malalambot na mga bagay, no, kagaya ng Uratex, no, para matibay, no. Mga balahibo, feathers, yan. Ilalagay doon sa ibabaw. Tapos mangingitlog. Siyempre mapipisa, magiging sisiw. Pag malaki-laki na po, pwede nang lumipad. Alam niyo raw, ang ginagawa ng mother eagle ay inuuga niya, ini-stir up. Pakisabi ng malakas, stir up. Paano ang pang-stir up? Ang ginagawa daw ay yung mga malalambot, tatanggalin niya. No? Pwedeng tutuka-tukain niya o kaya gaganunin niya ng kanyang pakpak. Matatanggal lahat yon. Pati yung mga dahon, lahat matatanggal. Hanggang sa matira na lang yung matitigas na bagay na may tinik-tinik pa. Yung matitigas na mga sanga. So kung ikaw yung baby eagle, andun ka dati yung sarap-sarap ng buhay mo, ayaw mong umalis, di ba, komportable. Tapos ngayon, tumigas na yung higaan mo, tapos matinik-tinik pa, pag ganun mo, tinik, no? Pag ganun mo, tinik uli. Pag upo, aray ko, puwet ko. No? Tapos, pagdapa niya, di ba, tusok-tusok, o natural, ano ang mangyayari doon? Siya po ay tatalon. Di ba? Pero, kapag daw yung baby eagle, takot pa rin na tumalon, ang ginagawa daw talaga ng mother eagle, inuuga. Inuuga niya talaga ng todo para nang sa ganon malaglag. O siyempre po, pag nalalaglag na yung baby eagle, kakawag-kawag yun, di ba? Kakampay-kampay yun. Pero siyempre, hindi pa makakalipad. Kaya sabi niya, umaaligid siya, ibubuka niya yung kanyang pakpak bago malaglag, sasaluhin niya. Tapos, ibabalik niya ulit doon sa pugad, sa taas. Tapos, yuyug-yugin niya uli. Tapos, mahuhulog uli, uulitin lang. Siyempre, yung baby eagle, maaring sa mga una, kakapit pa ng todo, ayaw malaglag. Pero, bandang uli, pag nalaglag at nakasanayan na niya, natuto siyang lumipad. Wow, sabi niya siguro, ayos pala, mabuti na lang, nawala ako sa pugad. Kasi habang lumilipad siya, sabi niya, a whole new world. Wow, new season ng buhay. Alam niyo mga kapatid, minsan kailangan umalis sa comfort zone. Actually, madalas, kailangan talagang makaalis sa ating mga pugad. Tingnan yung katabi niyo, pakisabihan, lumayas ka na. Sa pugad mo. Kasi, ini-stir up ng Diyos. Bakit? Kasi nga mayroong new season sa ating mga buhay. Amen? Siyempre, may mga bagay na comfortable ka. Pero, pag may ba't uncomfortable ka na ngayon? Maaring hindi situation, maaring sa kalooban mo, kasi baka sabi ng Panginoon, ano kasi, may new season, dadaling kita sa new season. Bakit dati parang ayos na ayos lang sa yan, pero ngayon parang ayaw mo na, no? Kasi, gusto ng Panginoon, maging uncomfortable ka. O kaya baka, dati, sarap ng buhay namin dito, dati wala namang problema, dati ayos na ayos lang. Kasi baka mamaya,
Sabi ng Panginoon, may ginagawa talaga kasi ako para tanggalin ka sa comfort zone mo. Kasi gusto kitang dalhin sa greater heights. Mayroong better chapter. Mayroong new season ng iyong buhay. Minsan, may mga bagay na parang akala mo pinagkakaitan ka ng Diyos, yung pala nagbubukas ang Diyos ng mas magagandang pintuan para sa'yo. Amen. Palakpakan nyo naman si Lord John, mga kapatid. No? Ang bait ng Panginoon. Right? Alam nyo ba, ang mga Israelita, way back, nung dati pa, mas naunang pangyayari ito, nung panahon pa ni Jacob, napunta sila sa Egypt, right? Kaya pagdating doon sa Egypt, doon sila tumagal, ang tagal nila, 400 years, dumami sila ng dumami. Imagine, for 400 years, andun na yung mga Israelita. So, walang sino man sa kanila nag-iisip na aalis pa doon. Kala nila, doon na yung buhay nila. Doon sa Goshen, sa isang area ng Egypt. Pero mayroong promise land si Lord. Mayroon talagang dapat na para sa kanila. Pero kung ikaw yung ordinaryong Israelita, hindi mo iisipin yon. Okay na tayo rito sa Egypt, bakit aalis pa tayo? No? Pero, yun nga po, ano ang ginawa para sila mabulabog? Yung Pharaoh, yung king, pinag-initan sila. Pinahirapan sila, inalipin sila, at pinagpapatay yung kanilang mga anak. So bandang uli, dahil sa ganon, ang mga Israelita nag-desire na umalis. Humingi ng tulong ng Panginoon. Kaya nga ipinadala si Moses at inilabas sila mula sa Egypt. You see, kailangan munang mabulabog. Bakit? Kasi mayroong better chapter ng buhay. Right? Ganon din naman, tingnan nyo. Ang mga unang mananampalataya, sa Book of Acts, makikita nyo, sabi ng Panginoon muna, ay humayo kayo at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. Tapos yun nga, doon sa Acts, sa Jerusalem, ang mga Israelita, ay marami sa kanila, mga talagang nakakilala sa Panginoon. So, ang saya-saya nila, di ba? Sabi po ay lagi silang titipon araw-araw. Tapos, hindi na sila naghihiwalay. Yung mga mayayaman, pinagbenta yung kanilang mga ari-arian, pinambili ng pagkain. So sama-sama sila, share-share sila sa pagkain. So ang sarap ng kanilang mga fellowship. Kaya lang, puro sila gathering. Sabi ng Panginoon, go. Hindi naman niya sinabing gather lang. Right? O kaya ano ang nangyari ngayon? Nung andun na nga sila, saya-saya nila, pinag-initan sila ng gobyerno, pinatay si Stephen, namatay ngayon tong si Esteban, at dahil doon, pinersecute na yung mga Kristiyano. At dahil po doon, umalis sila sa Jerusalem, nagpunta sila sa Antioch, nagpunta sila sa kung saan-saang mga lugar. At dahil po doon, pag kung saan man sila pumunta, pinangaral nila ang salita ng Diyos. You see, na-fulfill nila ang good purpose ng Lord dahil sa inalis sila sa kanilang comfort zone. Ibig sabihin, ang Diyos may ginagawa sa buhay natin. Minsan para, bakit? No? Bibitawan ko to. No? Kasi nga, mayroong better para sa'yo. Amen. Jeremiah 29 verse 11, last verse natin. Jeremiah 29 verse 11, basahin natin to sa Tagalog. Of course, ito yung kasunod nung verse 10. Baka hindi nyo alam, ha? Kasunod ng verse 10, verse 11. Sabi ng Panginoon, di ba, doon sa verse 10, binanggit ko kanina, ano raw? After 70 years, babalik ko kayo sa inyong lupain. Di ba? O ito na nga, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Alam nyo ba itong verse na to? Hindi ito isinulat para kapag ikaw naging Christian ay magiging masarap ang buhay mo, pinangakuan ka ng Panginoon ng magandang buhay. Hindi. Ang sinasabi dito na ikaw na Christian, nakakaranas ka ng hindi maganda, no? Pero huwag kang mag-alala kasi si Lord in control. At mayroon siyang ginagawa sa mga buhay natin. Amen? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. How about that? Gusto po ba natin yon, mga kapatid? Kung gusto ba natin yon, tumayo na tayong lahat. Pakisabi ulit ng malakas, God stirs up the spirit. God stirs up the situation. Amen? Naniniwala po ba talaga tayo sa new season? No? At bago nga makarating sa new season na yon, isang nangyayari muna ay stirring up. Not always. Hindi ko sinasabing laging ganon. Pero yung isang posibleng mangyari is stirring up.
And then, ano ang new season na yon? Pwedeng ito ay para sa inyong pamilya. Parang pwedeng ito ay tungkol sa inyong finances. Pwedeng ito ay yung tungkol sa yung inner life. Dati malungkot ka, dati hindi ka peaceful, pero dadaling ka ng Panginoon sa new season kung saan, alam mo, mayroong peace, mayroong joy na nanggagaling sa Panginoon. Pwedeng ang new season ay para sa ministry. Pwedeng para sa church. Ako naniniwala, new season ito ng GTC, the Lord is at work. May ginagawa siya sa loob natin, may ginagawa siya sa paligid natin, may ginagawa siya sa ibang mga tao para dalhin tayo sa kung ano man yung purposes niya sa church po na ito. Amen ba? Basta si Lord at work. Importante, alam natin, ang Panginoon ay kumikilos sa buhay natin. Pakisabi nga ulit ng malakas, I want that new season. At yun nga po, kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Now, mga kapatid, pag-isipan nyo ito. So kung kumikilos ang Panginoon sa'yo, and He works in you to will and to act according to His purpose. Ano kaya yung sinasabi sa'yo ng Panginoon? Ano kaya yung sinasabi niya, anak, I want you to will this and I want you to act on this. Ano kaya yung sinasabi ng Panginoon? Kung ano man yon, kayo ang nakakaalam, can you say yes to God? Sabi niyo, opo, Panginoon. Ano sinasabi ng Panginoon? Anak, gusto ko na magkaroon ka pa talaga ng mas peaceful na buhay. At maring sinasabi ng Panginoon, anak, I want you to change. Gusto ko na gawin mo ito. Gusto ko sumunod ka talaga sa akin. Gusto ko maglingkod ka talaga sa akin. I want you to have a blessed life. At gusto kong gawin mo ito. Maging responsible ka sa sarili mo. Ngayon, ang tanong ay, will I say yes to God? O maaari, the Lord is steering up your situation. Meron kang comfort zone. Meron kang mga bagay na talagang itinuturing mo na napakahalaga sa'yo. Ang hirap-hirap bitawan. Di mo talaga mag-give up. Pero sabi ng Panginoon, anak, that's not the best for you. At hanggang para kayong baby eagle na kapit, ayaw mong malaglag. Pero, sinasabi ng Panginoon, let go. Let go. Kasi, meron akong better chapter para sa buhay mo. Meron akong ginagawa sa'yo. Alam nyo, in all of this, ang kailangan nating matutunan is to truly trust the Lord. Magtiwala sa Panginoon. Lord, sige po, susunod ako sa iyo. Gagawin ko pinapagawa mo. Nagtitiwala ako, sasamahan mo ako. Lord, bibitaw po ako pero nagtitiwala ako, Panginoon, di mo ako ilalaglag. Hindi mo ako pababayaan. Kasi pag ang Panginoon kumilo sa atin, kagaya nga po ng nabasa natin, lagi niya tayong sasamahan. Yumuko nga po tayo lahat at pumikit. At lumapit tayo ngayon sa Panginoon. And can we just say yes to Jesus? Say yes to the Lord. Maring, kung ano man yung sinasabi niya sa'yo, He is working at you to will and to act according to His good purpose. Can you say yes to the Lord? Anak, gawin mo ito. Anak, hakbangan mo ito. Kung ano man yun, sabihin mo, yes, Lord. Anak, i-give up mo na to. Maaring may mga kinakapitan tayo, maaring kasalanan, maaring kamalian, na gusto rin ng Panginoon na i-give up natin. I-give up mo na rin. Kasi, sabi ng Panginoon, mayroon akong gagawin sa buhay mo. Just say yes to the Lord. Lord, I'm letting go. Bumibitaw po ako, Panginoon. Bumibitaw po ako. At sa oras na to, kung kayo ay bago rito, at maaring ang kumikilos sa iyo ngayon ang Panginoon, the mere fact na andito ka ngayon, kumikilos sa iyo si Lord, at sinasabi niya, anak, ibigay mo sa akin ang buhay mo. Tanggapin mo ako bilang Panginoon ng buhay mo. I want to be your Savior, I want to be your Lord. At kung ikaw yon, alam mo, kinakausap ka ng Panginoon. Habang nakayuko tayo at nakapikit, ipatong mo nga lang kamay mo sa tapat ng iyong puso. At sabihin mo ito kay Lord, Lord Jesus, binibigay ko sarili ko sa iyo. Be my Lord. Sumasampalataya ako sa iyo na tagapagligtas at Panginoon. Patawad sa mga kasalanan ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko, Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Let me pray for everyone now. Panginoon,
Salamat kasi kumikilos kayo sa buhay namin. Tulungan nyo kami na matuto pa talaga na magtiwala po sa iyo. At tulungan nyo kami, Panginoon, na ma-discern pa namin, makita pa namin yung mga kilos ninyo sa buhay namin. Tulungan nyo kami, Panginoon, as you work in our lives, help us to also cooperate with you. Magawa namin ang gusto nyo na gawin po namin, Panginoon. Narito nga po kami. Tulungan nyo kami na hakbangan ang dapat naming hakbangan, gawin ang gusto nyong ipagawa sa amin, bitawan ang gusto nyong bitawan po namin. At Panginoon, marami pong salamat. Humihiling nga po kami ng new season ng aming mga buhay. Dalhin mo kami doon, Panginoon, ang aming pamilya, ang aming church, ang aming mga cell group. Dalhin nyo po kami sa new season na yon. Marami pong salamat. At alam po namin, Panginoon, na kumikilos ka at hindi ka tumitigil para sa katuparan ng iyong mga good purposes. Maraming salamat. Pinupuri ka namin. At ngayon, tinatanggap namin ang basbas nyo sa buhay namin. At ngayon, mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pagliwanagin niya ang kanyang mukha sa inyo, maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo at maranasan niyo siya lalo sa araw-araw ng inyong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.